Sa palakpak po sa ating Panginoon. Amen. He is alive. He is our God. He is our Lord. He is our King. Amen. And He deserves our service, our thanksgiving. Amen. And welcome po sa bawat isa. Welcome sa ating second week, second Sunday of the year. Amen. Again, Happy New Year po. And ngayong pong linggo na to, we're gonna be starting for another series po. And last year pa po, no? Or I think nung New Year, I received the message from the Lord in the beginning. No, in the beginning, no, God created the heaven and the earth. At sa Genesis 1:1, sinabi lang sa John chapter 1, verse 1, in the beginning there is the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Amen. So pasimula pa lang talaga, ando na ang Diyos. Amen. So as we start this 2021, it's very important that we will always begin with God. Amen. We will begin the year with God. We will begin our day with God. We will begin our week with God. Amen. Because in the beginning, God created everything. Amen. And now I would like to share with you about fasting. Yan, pagka naisip natin ang fasting, medyo parang, uy, magugutom ako dyan. Pero you know that fasting is a very important task for everyone. It is being expected to us na mag-fast tayo. Amen? Because when Jesus said, when you fast, yan, when you fast, ibig sabihin, hindi sinabing if you fast, hindi siya optional. Pag sinabing when you fast, you will gonna do it. Amen? So, let me read first to you, no? Pero bago yan, after John the Baptist baptized Jesus, kung naalala po, i-rewind lang natin, no? Nung si Jesus po is about to minister, pero hindi po na siya nag-ministry, no? Binautismuhan muna po siya ni John the Baptist. And after he was being baptized, he was led in the wilderness by the Spirit to be tempted. So kahit si Jesus, no, he was led in the wilderness. Yun yung pinaka, siguro, mahirap na season sa buhay ng isang tao, yung dumaan ka sa wilderness. It's a dry place, no? So even Jesus was led in the wilderness by the Spirit to be tempted by the devil. Sa Matthew chapter 4 verse 1 yan. But however, we found Jesus in verse 2 that He fasted for 40 days and 40 nights. Now binanggit po sa Matthew chapter 4 verse 2, na si Jesus po ay nag-fasting. Nag-fast for 40 days and 40 nights. Let's read, no? Sabi po sa Matthew chapter 4, verse 2, for 40 days and 40 nights, He fasted and became very hungry. So, Jesus Himself, no? Nakaranas siya niyan ng sobrang talagang yung physical niya rin talaga ay na-upset, no? Sobrang nagutom because He went through fasting. Amen. Let us pray first. Father God, we thank You and we glorify Your name. Only the name of Jesus is worthy to be praised and to be glorified and to be uplifted in our midst. Holy Spirit, continue to speak to us. We surrender and we submit to Your word. Lord, wala po kaming dinedesire, kundi Panginoon, yung salita mo na tumimo sa puso namin, Panginoon, and continue to strengthen every one of us, Lord God, that we may understand, Lord, we may understand what Your word or message You want to give to us this morning. We thank You, Lord. Again, we praise Your name in Jesus' name. Amen and amen. So in spite, ang title po natin ay In the Beginning. So, restart. Sabihin mo nga sa katabi mo, restart. Yan. So,
Sa mga equipments po at saka sa mga tawag dito, yung mga gadgets natin, di ba minsan naghahang na yan eh, no? Naghahang mga cellphone, desktop. So, pag naghahang yan, overload na yan, no? Ang dami nang naka-open na application, maraming naka-open na file, so kailangan ay i-restart. Or maybe, pinasukan na ng virus, no? So, yun ang mga nagiging problema sa gadget. Same with us, we need to restart. Say again, restart! Restart! So, kung meron man tayong mga baggages in the past, in the 2020, no? Yung mga unforgiveness, any sin or habits, yung mga hindi na break na habit, no? So we need to restart. Okay, in spite, balikan natin, in spite that Jesus was very hungry, He was not tempted, no? Pero nakita ng demonyo, nung time na nasa wilderness siya, kung ano yung weakness niya, no? He was very hungry, and yet He was not tempted. Why? Because He fasted for 40 days and 40 nights. Remember, Jesus, yes, 100% God, but also He was 100% human. So, talagang yung nararanasan nating gutom, pagod, upset, naranasan niya ng ating Panginoong Jesus. Kaya, si Jesus nung time na yun, He was not tempted. His flesh was weak, but the Spirit was strong. Yan ang mahalaga doon, no? Kasi kapag ang spirito po natin ay malakas, kahit ang yung may temptation, no? Palalakasin natin ang spirito natin at ang flesh po ay i-abstain o i-detain. Kaya lang po minsan bumibigay sa temptation kasi mas malakas ang flesh, ang word of the flesh. So through fasting, no, we are abstaining and denying our flesh. Okay? So, you know, healthy spirit results to a stable soul and a tame body. Now, ulitin ko, a healthy spirit results to a stable soul. Kapag ang spirit mo ay healthy, no, malakas, no, kahit ano pang emote ng soul mo, it will not be able to overcome, no, or stable yan. Yung mga decisions mo is stable, hindi ka magbe-base sa iyong nararamdaman o sa iyong nakikita at nararanasan. And also, it results to a tame body. Yung flesh mo, kahit may tawag ng laman yan, no? Yung ating katawan. Amen? No? But if your spirit is strong, hindi gagawin ng katawan mo yung mga bagay na hindi pleasing sa ating Panginoon. Saan nagsimula si Jesus? Now, before coming to or doing His ministry, where did Jesus started? By fasting. Clearly, in the Bible, He started by fasting, strengthening His spirit. Pinalakas niya yung spirito niya. Kaya nga, this year 2021, no, we will gonna be starting this 2021 by taming our body, by our physical. No? We need to strengthen our spirit like Jesus. He abstained Himself from physical food, and at the same time, He is feeding His spirit by the Word of God. So, not enough na tinitain mo yung body mo, no? Hindi ka kumakain o wala kang mga social activities like the social media, pero kailangan meron ka ding feeding ng Word of God. Okay, obviously, He is filled up by the Word when He was tempted. Obviously, filled the Word of God si Jesus nung time na yun. Why? Because when He was being tempted, no, His answers are the Scriptures. Amen? Sabi ng demonyo, turn this stone into bread. Alam niya na gutom na si Jesus. No? And Jesus answered through Scripture. Sabi niya, the Scripture said, man shall not live on bread alone. It was found in the Old Testament. So, ibig sabihin
being tempted, he was filled by the Word of God. The Word of God, the Scriptures, not the opinions of men, not the advices of any relatives or the ideas of neighbors, that he was able to refute the lies of the devil. Hindi yung opinion, hindi yung ideya ng mga tao o yung advices ng kanyang mga kamag-anak, kundi ni-refute niya, ni-rebuke niya ang adversary o ang devil by using the Scripture. Imagine, no? Kung si Jesus hindi nag-fast during his stay in the wilderness, ano kayang mangyayari sa kanya? No? Because the Spirit led him to the wilderness. So it is wise to prepare yourself. When you are in the wilderness, prepare your spirit. Eh minsan pag nasa wilderness tayo, doon pa tayo nag-emote. Doon pa tayo lumalayo sa Diyos. No? Yung pagka may mga challenges and trials tayo, doon tayo lumalayo sa Panginoon. No? Pagka dumadaan tayo sa wilderness, pero si Jesus hindi, he fasted. No? He strengthened his spirit by worshiping the Lord, by studying the Scripture. Hello. Kaya nga kung dadaan ka sa wilderness, mas lalo mong basahin ang salita ng Diyos. Amen. No? Remember, fasting is not involuntary starvation or just conscious diet to be physically healthy. Ang fasting po ay hindi yung involuntary kasi wala ka ng pambili ng pagkain o walang ulam sa bahay. Yan, no? Kumbaga parang wala ka nang magawa kundi forced fasting. May tinatawag na forced fasting, di ba? Pero hindi talaga yun fasting o yung conscious diet na nag-intermittent ka. Okay? But it is a choice. Sabihin nyo nga, choice. To fast is a choice. To become spiritually fit and prepared. If you have some struggles in your life, mamaya ay i-discuss ko po sa inyo ang mga benefits of fasting. And afterward, in verse 12, the following, no? Pagkatapos that he was able to overcome, he fasted for 40 days and 40 nights. And then sa verse 12, Jesus begins to preach. No, he calls his disciples and he heals the sick. Hello? No, he was able to fulfill his purpose. Even though the devil tried to stop him from fulfilling his purpose. But because of his fasted life, he overcame the temptations and able to start and fulfill his purpose. That's why it is necessary to have a fasted life. Amen. No? Ay, pag-usapan natin, masama ba ang pagkain? Hindi naman masama ang pagkain. No? Kasi kung masama, hindi na kinreate ang mga puno. Diba? Kinreate ang mga puno na may bunga upang kainin ni Adan at ni Eva. Food is a good thing. It comes from the Lord. Just like sex. No? It's a good thing too. But when you are single, you have to abstain from it. Pag single ka, hindi pwede sa'yo yun. Dapat lang sa mag-asawa yun. Amen. Clear ba? But when you are married, it is limited to a particular person. Okay? No? Para lang yan between sa mag-asawa at exclusively to your wife or exclusively to your husband. That's why it's not bad, no? Food, sex, it comes from the Lord. Pero yung activity na yun, para yun sa mag-asawa. Amen. No? So is food. It's a gift from God. But as Christian, we need to understand that there are people who lost their blessings because of food. No? May mga tao na wala ang kanilang blessing katulad ni Esau. Dahil sa pagkain, nawala ang kanyang birthright. No? Inuna niya yung bulalo. Ganon din si Adam and Eve because of food. Kinain yung forbidden fruit. And Jesus was being tempted also with food. Tama? No? And it is something that we as Christians need to learn to manage in our lives. Kaya nga ito, no, kailangan alam natin i-manage, no? And even the food. Hello.
Kaya nga alam niyo ba sa Bible, sa Revelation, sinabi din yung gluttony, yung mga nasa hell. Makikita, no, yung mga gluttons, yung sobrang kain. Yung walang kapararakan na pagka, yung ngayon uso pa naman yung mga unli, no? So we need to manage also our food, our stomach. Amen? It should be in control. Sabihin mo nga, in control. Okay? And we as Christians need to develop not only this particular, radically once in a while, when we hit a problem, to go into a fasting. But to live a lifestyle fasting, minsan, kaya tayo nagpa-fasting kasi may problema. Pero pag okay ang buhay, hindi nagpa-fasting. But whether good or bad situation, whether the life is good or bad, you need to live a lifestyle of fasting. Amen. Katulad ng nagpa-practice tayo ng tithing as Christians in the area of our finances, no? I believe that fasting should be as normal, as routine, as tithing. Weekly, we tithe. Hindi ko na sinasabing all throughout you're gonna tithe. But, all throughout you're gonna fast. Pero ang fasting should be our lifestyle. Kahit hindi nag-set ang church ng fasting, you could decide on your own to fast. You have to develop a routine with fasting, not just when a church declares it in January. Katulad ngayon, 11 to 21, meron tayong fasting. No? And when you develop a routine of fasting, you will gonna grow. Sabihin nyo nga, grow. Okay? And when you take a radical step in fasting, you will gonna go farther than your routine. This is when you stretch the same way when we tithe. Na? Yung ini-stretch natin yung ating sarili. Yung ginagawa natin, yung hindi natin normal na ginagawa. Hello? No? For example lang sa tithes, no? When you grow financially, and when you take a radical step in your finances, it's called sacrifice. Sabi nyo nga, sacrifice giving. No? It is something that you go above your tithing. So, nai-stretch ka doon. At kapag na-stretch ang finances mo, exactly ganun din sa fasting. And you can expect greater breakthrough and greater blessings in your life. Hello! Kaya nga fasting has to be very natural, like giving and praying. Because it unlocks blessings of God in our lives. Amen. No? Sino excited na dito mag-fasting? Mag-fast. Okay? Alam niyo ba, sa pag-aaral, fasting for at least 3 days ay nagre-regenerate ng entire immune system kahit sa mga matatanda. No? Alam niyo, sa totoo lang, mas marami pa nagkakasakit kaysa kain ng kain. Pero sa pag-aaral, no, kapag nag 3 days fasting ka, nagkakaroon ng regeneration yung immune system mo. Scientists have found in a breakthrough, they describe as remarkable yung fasting diet. No, usually kinikriticize yan ng mga nutritionists dahil unhealthy daw yan, hindi maganda sa katawan. Pero ngayon may bagong research, no, that starving the body kickstarts stem cells into producing new white blood cells which fights infections. Na kapag ka nag-fasting ka, no, nagpo-produce na yung stem cells ng bagong white blood cells. Alam mo yung white blood cells, importante din yan kasi yun yung lumalaban sa mga infections. In last 2003, merong study, pinag-aralan nila ang daga, no? By Mark Madsen, head ng National Institute of Aging Neuroscience Laboratory. Ang sinabi nila dito at pag-aaral nila na ang daga na nagfa-fast regularly ay healthier
kesa sa mice o sa daga na hindi nagpa-fasting. That's what they discovered. They found out that they had lower levels of insulin and glucose in their blood. No? They have signified increased sensitivity to insulin and reduced risk of diabetes. Usually, ganun naman talaga, kaya marami ngayon diabetic eh. Kasi may only rice. Diba? Mga only na tayo, tapos may milk tea pa. Naku, favorite ko pa naman yon. Tama? No? Ang hihilig natin sa soft drink, sa matatamis. Hello? No? So, kailangan talaga ng fasting. Hello? Studies of different animals where they found out where they take periodic time of complete withdrawal from food and some fear to die starving. But it actually almost, tignan nyo ha, yung iba natatakot kasi baka mamatay ng sa gutom. Pero actually, nire-restart niya at nire-reboot niya ang immune system at nire-reboot niya ang iyong kalusugan. Pag nagpa-fasting ka. God did not give us the habit of fasting just for health. But He is giving us the fasting, activity of fasting for spiritual reasons. But there is side effects in fasting. And that is our health begins to renew. Okay? Ang fasting talaga in the mind of God para sa spiritual energy. Pero, ang effect naman ito sa ating katawan, no, nare-renew ang ating body, no, nare-reset, nare-reformat. Tignan nyo si Moses. Like Moses, he fasted for 40 days and 40 nights. Pero alam niyo ba, sabi sa Deuteronomy chapter 24 verse 7, supernaturally, at the age of 120, at the age of 120, sabi dyan, when he died, 120 years old, yet his eyesight was clear and he was as strong as ever. Hindi nanghina si Moses. Hindi rin lumabo ang mata niya at the age of 120. Hello? So God wants us to live a life of health and a spiritual strength as well. So to live a life where our soul is being sanctified, and for that to happen, in-institute niya ang discipline called fasting. Kaya, pero yung mga may sakit, nagpapa-breastfeed, or buntis, or may medical issues, no? Pwede namang din mag-fast. Partial fasting nga lang. Or Daniel's fast, katulad ng ginawa ni Daniel, Prophet Daniel. Or you can also fast from social media. No, yung sobrang babad ka sa social media, it consumes you a lot. Also yung sobrang dami ng kape. Sinong mahilig dito sa kape? No? Pwede rin yan i-fasting. O pwede rin soft drinks. Hello? No? Saya, tayo na. Ang kape. No? Whatever consumes you, no? For a certain period of time, because God still sees your heart. Pero yung mga bata, hindi pwedeng mag-fasting, pero pwede mong tanggalin ang wifi. Yun ang fasting nila. Tatanggalin mo yung wifi sa kanila. Sabi ng isang pastor, no? Ngayon daw, hindi na raw yung palo, papaluin mo yung bata para i-discipline mo. Tanggalin mo yung wifi sa kanila at tanggalin mo yung charger nila. Parang, tignan niyo yung mga bata, parang hihimatayin. No, pag walang wifi, tama? Pag yung 1% na lang, talagang magmakita, ay, 1% na! Asan ang charger? Asan ang charger? No, nagpapanik na. Ganun na yung mga bata. So, they can fast from using gadgets. No? Or you can also turn off the Netflix. Sino yung nagne-Netflix dito? Or pwede rin no sweets for certain period of time to have time to get closer to God.
No? Actually, it's not just all about food, but it is about being closer to God. Amen? So, sabi po sa Leviticus chapter 16, 29 to 31, no? Let's read. This shall be a statute forever for you. In the 7th month, on the 10th day of the month, you shall afflict your souls. Sabihin nyo nga, afflict. No? It means deny yourself, afflict your soul, dwells among, do not work at all, whether a native of your own country or stranger who dwells among you. For on that day, the priest shall make atonement for you, to cleanse you. No? So, ibig sabihin, yung afflicting your soul, denying yourself is fasting. No? To cleanse you, that you may be clean from all your sins before the Lord. It is a Sabbath of solemn rest for you, and you shall afflict your soul. It is a statute forever. 3,500 years ago, in-institute ni Lord itong fasting. In-envision niya yung kanyang mga anak, his people, to undergo such discipline. God presents fasting as an affliction to our soul. Now, let me explain it further. If you undergo fasting, you afflict your soul. Why? Because during fasting, pag nagpa-fasting tayo, ina-afflict natin yung kaluluwa natin eh. Bakit? During the time of fasting, yung soul natin nagiging moody. Sino dito yung pag wala kang kinakain, umiinit ulo mo? Yung nagugutom ka. Tapos nagiging irritable ka, no? Parang hindi ka na makausap. Or pag wala kang pagkain, nade-depress ka. O kapag hindi ka nakapag-open ng Facebook, parang depressed ka. No? Or sometimes nadi-disorient ka, na out of focus ka, or you feel less passionate. Your soul struggles when you fast. Because your soul is being afflicted. Yun na yun. No? Na-afflict, dinedeny yung desire ng soul. And those who do not know Christ, no, who are worldly, actually ruled by flesh. Yung wala kay Kristo, yung walang relasyon sa Diyos, no, actually sila ay napapangunahan ng kanilang laman. Ang dinidikta ng buhay, ang dumidikta sa buhay nila ay ang flesh. Say flesh. No? Their decisions are ruled by their bodies. Kaya nga yung iba, no? Actually, naituro ko you can control your mind. You can discipline your mind. Pero kapag ang flesh natin mas malakas, no, at pinagbigyan natin, dun tayo nahuhulog, dun natetempt. So, kaya yung flesh nagko-control sa decision ng mga worldly people, yung walang relasyon sa Diyos. No? Ang tawag natin doon ay soulish people. No? Soulish people. A lot of religious people are soulish people. No? Ang soulish people are the one who is so stubborn. Ang tigas ng ulo, meaning their will is not broken. No, yung matigas ang ulo, yung hindi mo mapagsabihan, hindi mo ma-advisean, walang sinusunod. And soulish people are emotional. They function according to what they feel. And soulish people are easily offended. Sabi ko, nabasa ko, grabe, pag easily offended ka pala. Kaya nga, alam niyo ba, no? Yung Galatians 2:20, I am crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. No? If you are strong in spirit, kahit merong gustong sumakit sa'yo, no? You will not entertain those offenses. You are spiritually strong. Amen. Your spirit is stronger than your soul. And because their emotions are not submitted to God, and they are always confused. Alam niyo yung mga soulish people, no? Laging confused. Hindi nila alam ang gagawin nila. Hindi nila alam kung anong direksyon ang buhay nila. God allows the fasting to take the soul
and soul goes through a breaking and sanctification period. Kaya ang fasting, no, dinadirect niya at binibreak yung soul natin, yung desire ng soul natin. And because your mind go disoriented during fasting, nadi-disorient tayo, yung emotion natin unstable. Alam niyo yung mga unstable na tao, yung emotionally unstable, yun yung pabago-bago ng desisyon. Confused no? At laging ang desisyon nila nakabase sa nararamdaman nila. Remember, our emotion is like a roller coaster. Masaya ka ngayon, bukas iba na naman. No? Ang sitwasyon, hindi maganda, baba na naman. No? Parang roller coaster. Kapag ang soulish people, laging nakabase dun sa sitwasyon, laging nakabase dun sa kanyang nararamdaman. Okay? Their emotions are unstable. So, your will also needs to break during fasting. It should be submitted to the Word of God. And as you fast, the soulish person, gumagraduate siya. Pag nagpa-fasting ka. Yung soulish people, gumagraduate. No? Hindi ka na ngayon imotera. Amen? Now, you become a spiritual person because your spirit gets quickened and awakened. Kaya during the fasting, na-awaken ang spirit natin. Hello? No? Kaya nga, when you are inside the church, if you are a soulish people, no, you are easily get bored. But when you are a spiritual person, no, you seek for the revelation coming from the Holy Spirit. Amen. No? And some understand, yung spiritual means religious or self-righteous. But you know, a spiritual person is someone who has their soul under control. Ulitin ko, ang spiritual person, hindi yung self-righteous, hindi yung mukhang religyoso, no, yung laging nakikita sa church. Okay? Ang spiritual person, kaya niyang kontrolin ang kanyang soul. Hello? No? Who let their spirit lead their soul and not the other way around. Kaya huwag natin hayaan yung kaluluwa natin. What is the composition of our soul? Mind, emotion, and will. No? Pero kasi kaya nga yung soul natin may emotion Kaya pag pinakinggan natin ang emotion natin, doon tayo nadadaya. Anong sabi? Heart is deceitful. Kaya dapat yan under control ng spirit. And Galatians, I think, said, no, if you walk in the spirit, you will not walk in the desire of the flesh. Kaya it's good and it's right to strengthen our spirit. And you know, bakit kailangan natin mag-fast? It is because you are in danger for being emotional. Kaya nga ngayon, no, ang hinahire ngayon, hindi na mataas ang IQ. Ang hinahire ngayon, mataas ang EQ. Yung emotional intelligence. Kasi pwede kasi matalino ka, pero pagdating sa challenges, bumibigay ka. Kasi yung emosyon, no, nakabase siya sa emosyon. Hello? No? That's why ang ini-strengthen natin dito yung spirit in order to put the soul under control. Kaya ikaw, pag palipat-lipat ka ng eskwelahan, palipat-lipat ka ng trabaho, no? At lagi kang naglalayas, no, nag-i-stow away ka, yan. You need to put your soul under control of the spirit. Okay? Medyo may pagka-emotional. In danger yan kasi pwede kang, ang kalalabasan mo niyan ay emotional drama queen or drama king or an emotional roller coaster and stubbornness. And if you are stubborn, listen, if you are stubborn, you can lose your job, you can lose your marriage, you can lose your friends, you can lose your disciples, you can lose your education. Why? Because you depend on your emotion. Tandaan po natin, this life is full of challenges. And some people are unfair. Not all people will
will be pleased to you. And some people, no, kahit na mabuti ka sa kanila, gagawin ka ng masama, sisiraan ka. That's life, no? But if we decide or if we base our decision on their behavior and their attitude, ang mangyayari niyan, lagi kang bibigay, lagi kang di-give up. Hello, may natututunan po tayo. And if you are always confused, you will always miss opportunities. No? Ang damdamin na laging confused, walang direksyon, no? Marami kang namimiss na opportunities. So, our soul needs to be sanctified. And one of the ways is through fasting. Para ma-sanctify at maintain natin ang ating soul. For a period of time, for 21 days, our soul will gonna be afflicted. No? Your body goes into silence. Medyo magtitame yung iyong stomach. Hello? No? Kasi hindi ka na makakakain ng matatamis. Okay? Hindi ka na makakain ng maraming rice. Okay? Ay, hindi mo na masyadong mapupuno ang iyong stomach for a period of time. But when the soul comes down, the spirit, like a neglected child, begins to be fed. Yan na. No? May strengthen na yung spirit natin. At ma-recognize natin, no, na yung emotion natin will become stable. Ang will natin magsasabit na sa will ng Diyos. Ang isip natin magkakaroon na ng clear vision. And even our body will eventually get better and healthy. Hello? Now, others who are sick get healed through fasting. They are changed through this discipline. I learned fasting when I was way back, when I was young people. Now, I started fasting for my family, for my parents' salvation. No? I make it a habit. Kahit hindi sabihin ng pastor, ng church. So I learned the power of fasting. I fasted for my family. Na binibiro ko nga sila. Sabi ko, alam niyo, dati mataba ako. Kaya lang, nakayayat na lang kakapasting niya. Pero slim talaga ako. Pero anyway, no, hindi naman yung tungkol sa body figure mo eh. Pero yung spiritual figure ang pinaka-importante doon. Amen. No? And fasting, remember, is not starvation. Katulad din sinabi ko sa inyo, and fasting is, fasting is not starvation. Starvation is involuntarily, di ba? Yung wala ka nang magawa, kundi kasi wala ka nang makain, kaya magpa-fasting na lang. But fasting is a choice. Amen. Fasting is a choice. Starvation, you don't control it, but fasting you control. Amen. So it is under your decision. Now, there are 4 doors that fasting can unlock in your life. Okay. So merong 4 na pintuan na mabubuksan sa buhay mo pag nag-fasting ka. Number 1, fasting can change the calamities of life. Ulitin ko, fasting can change the calamities of life. Sabi ko nga po, as I recall, when we started the 2020, naaalala nyo, alam ko ilan sa inyo ay nakasama natin, we started January 1. Tama ba? To January 31, for 1 month, nagkaroon tayo ng overnight prayer dito and fasting. No? And that really resulted to a stable ministry for all of us in spite na nag-pandemic. Hello? No? And now we are here. It is the strength, the power of the Spirit within us because we fasted. Amen. So bago pa nagkaroon ng pandemic, na-prepare na tayo. Amen. That's why fasting can change the calamities of life. Calamities are the things that come unexpectedly. Katulad nitong pandemic, unexpected to. And those are the
challenges na na-experience natin sa buhay natin, itong mga problema na ating hinaharap. No? But it invites the power of the Holy Spirit. Fasting invites the power of the Holy Spirit in this period to see change or intervention in a particular situation. Kaya pag nag-fasting tayo, no, ini-invite natin yung power of the Holy Spirit. Katulad ng nangyari kay Ezra. Basahin natin sa Ezra. Sabi niya, thereby the Habakanal, I gave orders to all of us to fast and humble ourselves before our God. Kasi sa Ezra, siya yung temple builder. So magbibuild sila ng temple. Eh ngayon, may nag-contribute ng gold, hindi lang basta kilo-kilo, koneto nila ng gold and silver. Eh kaso, no, kasi nasa iba silang nasa Babylon sila tapos dadalhin sa Jerusalem. So along the way, iniisip nila baka sila ma-hold up. No? Eh nahihiya naman si Ezra na mag-ask ng favor sa king. So ang ginawa ni Ezra, sabi niya, lahat tayo magfa-fasting, magka-humble tayo before God. And look at this, no? Verse 22, our God's hand of protection is on all who worship Him, but His fierce anger rages against those who abandon Him. So we fasted and earnestly prayed that our God would take care of us, and He heard our prayer. And sa talong po tayo, no? Dito sa 30, sabi dyan, the gracious hand of our God protected us and saved us from the enemies and bandits along the way. Because of their fasting, the Lord's protection is upon them. Hindi na sila sinamahan ng mga karway, ng hari. Sino ang sumama sa kanila? Ang protection ng Diyos. You wanted your family to be protected this 2021. Your business, no? Your company. So you fast. When we fast, we humble ourselves before God. We acknowledge Him that we need His protection. And sabi sa verse 32, we arrived safely in Jerusalem, where we rested for 3 days. God prevented the calamity. He protected them from their possible enemies and everything went smoothly. We know that, no? Sa panahon din ni Esther, ganun ang ginawa nila. They pray and fast. Kaya nga, whatever we are doing now, even you are blessed today. Huwag mo sabihin na blessed ka ngayon, na hindi mo na kailangan yan. Mas kailangan mo yan because you need protection for your family. You need protection for your business. You need protection for your company. Amen. When you fast, the challenges that you may experience, maybe something is coming against you. Merong maaaring may plano ang demonyo sa'yo, no? Na hindi mo yan pwedeng baguhin o harapin ng ikaw lang. Anything rising against your family, against your health, against your marriage, against your finances. But when you fast, what you do is humble yourselves before the Lord, because the biblical definition, listen to this, the biblical definition of fasting is humility. Hello? Sabi sa Psalm 35:13, when they were sick, I wore sackcloth. I afflicted myself with fasting. You see? No? I afflicted myself with fasting. I prayed with head bowed on my chest. And also sinabi doon sa ibang translation yet, when they were ill, I put on sackcloth, I humbled myself in fasting. Biblical definition of fasting is humility. When you humble yourself before God, the Bible says God will give you grace. Kapag nag-humble ka, sinabi sa scripture, pag nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, God will give you grace. You know, grace, what grace means? It is unmerited favor. Wala kang ginawa pero binigay sa'yo. Hindi ka karapat-dapat pero ibinigay sa'yo. That is grace. And every one of us needs that. Amen. Grace is the force that helps you to get ahead, to get out, and to get through. No? That grace is not given to everyone. That grace is not given to people who need it. Grace is given to people who are humble.
Scripture says. Amen. And the best way to humble yourself is by fasting. Ano sabi sa James, no? God opposes the proud and He gives grace to the humble. So hindi niya binibigay ang grace sa mga nangangailangan ng grace. Binibigay niya lang ang grace dun sa nagpapakumbaba. Amen. And when you fast, you open the door for God's supernatural intervention in your life and in your situation. Minsan na nag-sharing kami ni Pauline. Madalas kasi kasama ko siya. Sabi niya, Pastora, no, siguro kaya ganyan ka rin ka-strong kasi way back when you were young, no, kasi madalas talaga pupunta po ako sa prayer mountain and I fast. Sabi niya, siguro dun sa mga naitanim mo na before, no, yung fasted life. Yes, it's true. And even today, no, fasting is my lifestyle. I cannot do it on my own strength. Hello? I do it because I need grace. I fast because I need the grace, the unmerited favor from the Lord. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya. Hello? And now we are praying not for people today, but we are also praying and fasting for those 10 years, 20 years, 30 years after this. Hello? Ngayon pa lang, tinataniman na natin yan. No? Pinagpa-fasting na natin yung next generation, yung mga anak natin, at yung magiging anak ng anak natin. Hello? And remember, nothing is coincidence in the Lord. Kagabi po, medyo konti lang. Hindi ko naman i-broadcast dito. No? Pero kahapon, naging chaperon po ako. No? Nakakatuwa lang din kasi minessage ako, Pastora, samahan niyo po kami kasi lalabas po kami. So, wow. Sabi ko, Josh, dito ka lang sa Maiba kasi magcha-chaperon ako. They requested my presence. Sabi ko, magagawin ko doon, referee o pusher? Tapos, sabi ni Mayan, Pastora, pusher na lang. Sabi ko, baka matukhang tayo niyan eh. Pero anyway, sabi ni Josh, talaga, sila lang. Sabi ko, hindi pa. Sabi ko, hindi pa naman. Pero nakakatuwa lang. Ayun talagang maganda. Yung nagde-date, kasama yung pastora. Ayun ang gayahin mo. Kaya pag nakapag-date ka, Josh, isasama mo ko. Okay? Kasama mo pastor mo, tama ba? I-invite mo ako. Pero ikaw magbabayad dahil hindi mo ako i-invite dahil ako magbabayad. No? Ibang storya yun. Okay, anyway. Tapos nagkakwentuhan na kami dun sa date. No? Group date kasi madami kami, 6 kami. Pero yun, so we're helping them out. Sabi ko, grabe, iba talaga yung prayer and fasting ng nanay. Sabi ko, grabe, result yan ng prayer and fasting ng magulang. Amen? Sabi ko, worth the wait talaga pagka hinintay mo yung perfect timing ng Lord. Amen ba? So God did not randomly choose whom He will give grace. Hindi siya yung namimili. Ito, bigyan ko ng grace. Ito hindi. Ito, bibigyan. Ito, hindi. Hindi ganon. No? Ibibigyan niya ng grace, hindi dahil kailangan, kundi dahil nag-humble. Amen. Sa 1 Peter 5:5, sabi niya, be clothed with humility, for God resists the proud, but gives grace to the humble. Our prayers and fasting are deposits for the generation yet unborn. Amen. Hindi pa pinapanganak, pinag-fasting na natin. Amen? No? And number 2, fasting re-establish our connection with God. Fasting re-establish our connection with God. Yung una po, no, fasting can change the calamities of life na a-advance na natin. Amen? And pangalawa, nare-establish ang connection sa Diyos. Okay, ang connection natin sa Diyos ay katulad ng TV receiver. No? Halimbawa, nanonood ka ng championship ng basketball, ano kaya nung laban ni Manny Pacquiao. Tapos yung TV mo biglang nawala ang signal nung nag-andap-andap na gano'n. No? Walang problema sa basketball. Walang problema sa basketball team. Wala ding problema dun sa
sa laban ni Pacquiao. Ang problema ay yung TV receiver. Minsan ganun po tayo, no? Ang puso natin parang TV receiver. Kasi ang heart natin nowhere out. No? Kaya nga sinabi yung Isaiah chapter 41, no? You will get tired, even the young grow tired and weary. Amen. But those who wait upon the Lord shall renew their strength, and they will soar on wings like eagles. No? Ang heart natin napapagod, na nawe-wear out. Minsan yung passion natin nalolos. Instead na umattend tayo ng cell group, ang mas gusto pa natin manood ng Netflix. No? Ang seal natin sa pag-inom ng kape, milk tea. Sinasama ko na yung milk tea, favorite ko yun eh. Sabi ko, Lord, kailangan na din talaga. Lalo ngayon, mataas ang sugar daw ng content ng milk tea. No? Your passion for the Holy Spirit gets weak. Pag nararamdaman mo na yun, ibig sabihin, napapagod ka na, nag-flicker na yung heart mo, yung reception mo, nag-flicker na, wala ka nang ma-receive na revelation from God, wala ka na rin gana, no, of the things of the Lord. So, nare-reflect yan kapag ka uma-attend ka sa church, pagka walang atensyon sa Word of God, no, ayaw mo umattend ng cell group, ayaw mo mag-involve sa ministry, and during the worship, nakikita mo yung baduy na pantalon ng worship leader, instead na nag-worship ka sa Diyos, no? By default, nagiging malamig ka na at complacent with your relationship with God. Okay? So when we fast, yung passion natin sa Lord na re-revive. Yung hunger for His presence and revelation is awakened. Hello? No? Katulad ng sinabi sa Mark 2:18. No? Sabi ng mga disciples, yung mga disciples ni John, nakita ng mga Pharisees, ang mga disciples ni John nagfa-fasting. So sabi ng mga tao kay Jesus, bakit yung disciple ni John, yung mga Pharisees nagfa-fasting, bakit ikaw, yung mga disciple mo, hindi gumaya sa disciple nila John at ng mga Pharisees? Hindi kayo nagpa-fasting. Ano sabi ni Jesus? Kapag yung wedding guest ba, kasama ang groom, hindi sila mag-celebrate, hindi sila kakain. Siyempre mag-i-enjoy sila kasama nila yung groom eh. They cannot fast while the groom is with them. Sabi gano'n ni Jesus. But someday, sabi niya, someday, the groom will be taken away from them, and then they will fast. Anong ibig sabihin yan? Habang kasama nila si Jesus, hindi sila magpa-fasting, kasama nila yung groom eh. Andun yung presence ng Diyos eh. Andun si Jesus eh. Pero pag umalis na si Jesus, dun sila magpa-fasting. What does it mean? That you fast so that you will be drawn nearer to the presence of Jesus. Yeah. Amen. No? That's why when you feel that Jesus' presence is withdrawn, hindi mo nararamdaman ang presensya ni Jesus, ang presensya ng Diyos sa buhay mo, and then you start fasting. To stay close to Him, you need to maintain, not just once in a while, not just when you have problems, but for your relationship with Jesus, nagfa-fast ka para mas maging malalim ang yung intimacy with Jesus, so that you will gonna be close with Him. Desire to be passionate for Him, not only when you are broken, but even when you are filled. Amen. Amen. Because what we desire is His presence. No? Kaya alam niyo si Jesus, He has a constant communion with the Father. Yung alam mo yun, yung ayaw niyang maputol, yung kanyang communication and communion with the presence of the Father. Kaya nga alam niyo ba sa cross, yung nandun si Jesus, sumigaw siya, Father, Father, why Thou hast forsaken me? Yun yung moment na sobrang tortured na si Jesus. Alam niyo kung bakit? Tumalikod ang Ama sa Kanya. Nakita niya ang kasalanan ng buong sangkatauhan nasa anak niya. And He hates sin. So tumalikod
Jesus felt that He was abandoned by the Father. And that is the most, yung talagang torture. Higit pa dun sa mga physical punishment na na-receive niya, but emotionally, he was also tortured. Why? Because the presence of the Father was withdrawn from him. Dapat ganun yung nararamdaman natin. No? Na kapag hindi tayo nakapag-church, kapag hindi tayo nakapagbasa ng Bible, parang feeling natin ang layong-layo na natin sa Panginoon. Alam mo yung nag-i-enjoy tayo sa Netflix, nag-i-enjoy tayo no, sa internet, no? Nag-i-enjoy tayo sa mga games, watching games. Okay, we have so much time with these things, pero yung of the Lord, drawing to His presence, parang so cold. If you feel that, you need to fast. Amen. You can grow. You can deepen your relationship with Him through fasting. And number 3, fasting unlocks the calling of God in your life. 4 lang po ito. No? Jesus who called us to fast did not fast because of problem. Si Jesus nag-fast hindi dahil may problema siya. He fasted because of His purpose. Hello? No? He fasted to unlock the purpose of God set for Him. That is to save souls. That's why one of the reasons that we are going to fast is the purpose of the church. Hello? The purpose of the church, the body of Christ, the people of God, is to save people. Amen. To unlock the purpose of the church. Sa Old Testament, usually, sa story, nagpa-fasting sila dahil may problema. Ang Nineveh, guguho na. Si Ahab, no, ang Israel, nag-fasting dahil matatalo na sila. Si Esther, nag-fasting kasi i-annihilate ang Jews. Yun ang dahilan kung ba't sila nag-fasting. But, you know, in the New Testament, ang church nagpa-fasting, hindi dahil may problema, dahil may purpose. Amen. Because God has a purpose in their lives. Now, we will gonna fast as a church because we believe that we have a purpose as a church. We have a purpose to complete. Amen. In the New Testament, the church gathered to please God and for sending out missionaries. Hello. And one of the vision that God has put into our ministry is to send more. To send. Kaya nga meron tayo, we consolidate, disciples send. We will gonna be sent. We will gonna be leaders. Amen. We will gonna be a blessing to someone's life. Si Cornelius nag-fasting dahil hindi dahil may problema siya, pero dahil gusto niya na idalhin siya ng Diyos dun sa purpose niya. Ganon din si Anna. He prayed so that the Messiah will come. And he prayed for revival. Jesus nag-fast hindi para magkaroon ng asawa, hindi para magkaroon ng breakthrough. He fast so that God anoint him for the ministry that He called him to do. Amen. God wanted you to fast as a mother. God wanted you to fast as a father. God wanted you to fast as a businessman, as a person with influence in your community and in your family. You know, I'm the youngest in the family. Bunso po ako. Anong time na yun, ang tatay ko talagang sobra umaga pa lang. Nag-gargle na po yun ng Ginebra. Ang nanay ko sobrang relihiyoso yun sa novena. But you know, when I learned the power of fasting, hindi yun sa edad. But it is in your faith that you know that when you humble before God, the Lord will gonna give you grace and He will listen to you. Amen. You know, kahit saan mong Bible basahin, every time the people cry out to God, He listen. You know when Hagar cried out to God, diba? Umiyak sa Diyos. Kasi pinalaya siya ni Sarah. Binigyan siya ng awa. Yung mga Israel
marinig kung ano yung gusto sabihin ng Diyos. Minsan kailangan pa yung painful, hurt, brokenness, tsaka pa lang natin papakinggan ng Panginoon. Pero ayaw niya ng ganun. Gusto niya yung pag bumulong siya sa'yo, naririnig mo na agad. Naiintindihan mo na agad. Amen? Let us mature and grow. When you have everything, when everything is all right in your family, you fast. You pray and fast. You pray and fast, seek His face, passionately desiring God. Even when you don't feel doing it, even it is uncomfortable. Your calling can be unlocked if you develop a discipline to fast. Not just occasionally. Kahit na after na ng January, hindi na nag-declare ang Jabia ng fasting, you can still fast. A life of humility, a lifestyle of humbleness before God. Amen. And last, fasting breaks the oppression and strongholds of the devil. Ang fasting, winawasak niya ang strongholds and oppression sa buhay ng tao. Kaya nga sa Matthew 7:14-16, sabi niya, may isang bata, lunatic. Sabi niya, Lord, maawa ka sa anak ko. Inaalihan ko siya ng demonyo. Dinala ko siya sa mga disciples, pero hindi siya magamot. So ang ginawa ni Jesus, nilapitan niya. And He cast the demon. And sabi niya, this kind does not go out except by prayer and fasting. You know, in Isaiah 58:6, post na po, is this not the fast that I choose? Minsan ginagamit to para ma-discredit ang fasting. Pero look, hindi po yan ang ibig sabihin. We fast so that we release the bands of wickedness, to undo the ropes of the yoke, to let the oppressed go free, and break every yoke. Sabi niya, is this not the fast that I choose? God chosen this fast. Number one, to release the bands of wickedness. Meaning, kung may stronghold ka sa buhay mo, may bondages ka, pornography yan, immorality, vices, or any sins that you keep doing, and you cannot stop it, doing yourself, then you start fasting. Kung meron kang struggle of something in your life na ginagawa mo, yung kasalanan, sikreto man yan o hayag, hindi mo ma-overcome, then start to fast. Because fasting release the bonds of wickedness. And number two, to undo heavy burdens, ropes of yoke. You feel the world is upon your head. Yung sobrang bigat na ng problema mo, it is upon your shoulder. You are depressed. You are confused. And sabi ni Lord, is this not the fast I chose? So I can lift the heavy burdens and break the sins you keep falling. Kung depressed ka, may na counselan po kami, depressed, may bumubulong sa kanya. You fast. Because the Lord will undo and break the rope of yoke in your life to let the oppressed go free. Yung mga oppressed, you feel intimidated, you feel insecure, you feel inferior. You are controlled by the opinions of others. You have fear of men. Natatakot ako ano sasabihin ng tao. You lose your identity. You feel unaccepted. You feel rejected. And your life goes around for someone. Yung buhay mo ay umiikot na dun sa taong yon. No, na kapag nawala siya, feeling mo mamamatay ka na. You need to fast. You are oppressed. And last, sabi dyan, break every yoke. Break every yoke. Lahat ng klase ng kabigatan sa buhay. Yung yoke, yung nandito sa balikat ng ox. Every kind of yoke. Ano yan? Yung worldly desires, fleshly desires,
of money, yung fears of the future, fear of the unknown, fear of men, fear of the past. You have unrest, you have confusion, you have no peace. You fast. Our lives is like a computer, as I have said. It's like a laptop. Naghahang ka ngayon. Naglo-loading, nagbabuffering, nag-i-slow down. Nanlalamig ka. Parang computer, ang dami kasing application, ang daming windows na naka-open, ang dami mong naririnig na opinion, and even the virus enters in your life. It corrupts your file, it corrupts your life. Yung system mo naging worse. Even yung motherboard ng buhay mo, yung puso mo, parang wala ka ng passion sa Diyos. You need to be refreshed. You need to be rebooted. You need to be restarted. You need to be reformatted. Hello? Beginning this year, allow yourself to start through a fasted life. Abstain, deny any food or activities that consume you or vacuum your spiritual stamina. Ano yung nagpa-vacuum ng spiritual strength mo? You know, ako personally, intentionally, I withdraw myself from the people. I withdraw myself sometimes from my children because I know that this is also good for them. Kasi yung sobrang, ang dami mo nang naririnig. You are so exposed to so many people. You are so exposed to so many responsibilities. And your spirit gets tired. Kaya, madalas mainit na ulo, natatakot ka na, no? Ang dami ng mga negative. You need to be reformed. You need to restart. Amen? Let us stand up po. Hallelujah. Remember, what you feed yourself, you become. Pagkain ka ng kain ng chichirya, magkaka-UTI ka, magkaka-kidney problem ka. Garbage in, garbage out. But when you fill your mind, your spirit, your life with the Word of God, you will breathe out the breath of life. Amen. So when we fast, remember these three things. First, feed yourself with the Word of God. While fasting, hindi lang enough na nag-abstain ka at di ka kumain for 12 hours or for 6 hours. It is very important that you feed yourself with the Word of God. Amen? Listen and meditate on it every day. Listen to the preaching. Flood your memories, flood your mind with the Word of God. Remember, this mind is a battleground. And number 2, take time to worship. Take time to worship. In spite that you don't feel it, doesn't matter. Kasi ang feeling mo, nagbabago yan, ang emosyon nagbabago. May moods yan eh, pero si Lord hindi nagbabago. Amen. And be a doer of the Word of God. Hallelujah. Doing the Word of God, walking in the Spirit is your spiritual exercise. Amen. And as you listen and hear the message of the Lord, do it. It is your spiritual exercise. Hallelujah. Yes, Lord, we come to you. Come on. As the Holy Spirit is speaking to you right now. Fasting is not based on what you feel. Fasting is a choice. It's your decision. Whether you are empty or filled, whether everything is okay or not, you fast.
and you will gonna experience a tremendous, great, and awesome miracle in your life. Hallelujah. Through fasting, anything that you cannot do, there will gonna be a supernatural intervention. When you fast, the angels of the Lord are actively helping us out. Like what happened to Daniel. Yung nangyari kay Daniel, na habang nagfa-fasting siya, pinadala ng Diyos si Gabriel, pinadala si Michael to help us out in our battle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We thank you, Father God. Thank you, Lord. Indeed, you have said, I have given you the power and authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing will harm us. Lord, let our spirit right now be strong, Lord, and control and tame our soul and body. Amen. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And as a church, I encourage everyone to join in this prayer and fasting 21 days. Hallelujah. We will pray together. We will gonna fast together as a church, believing that there is a miracle, greater anointing, greater revival is coming this 2021. Amen. Hallelujah. Greater is He that is in us than He that is in the world. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Come on, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Hallelujah. Open your lips. Open your mouth. Hallelujah. Lord, as your people called to fast, I commit my life. Amen. If you are committed to do this, and you know that you need it, kung meron kang struggles sa sin, kung meron kang struggles sa vices, kung may struggles ka sa iyong identity, come on, humble yourself before the Lord. Yes, Lord, I need this. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we humble ourselves before you, God. We need you, Lord. We need you. We believe in you, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord, we glorify your name. Hallelujah. If you have a family member who is very stubborn, who needs salvation,